Mapaw isang ilog sa Ginulngan, Negros Oriental dahil sa pag-ulan na dulot ng bagyong Berbena. Sa kuha ng isang residente, makita ang bilis ng agos ng tubig ng Bateria River. Dahil sa pag-apaw ng ilog, binahang iba't ibang barangay sa lungsod. Kabilang sa mga nalubog sa tubig ang ilang sakahan. Naranasan naman ang magdamagang pag-ulan sa Tagbilaran, Bohol dahil din sa bagyo. May kasama pa itong malakas na hangin. Halos ganyan din ang naranasan sa Giwan, Eastern Samar. Tila nagsayawan ang mga puno dahil sa lakas ng hangin. Malakas din ang naging pag-ulan sa Catbalogan, Samar. Pinagtanggol ni Navotas Representative Toby Chanco si Pangulong Bongbong Marcos sa mga bagong akusasyon ni Saldico na sangkot ang Pangulo sa katiwalian sa gobyerno. Giit ni Ko, siya mismo ang nag-deliver ng bilyon-bilyong piso sa Pangulo at kay dating House Speaker Martin Romualdez. Hamon naman ng Pangulo kay Ko, umuwi na lang siya sa Pilipinas at harapin ang mga kaso. May unang balita si Tina Panganiban Perez. Naglabas ng bagong video sa kanyang social media page si dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Dito, muli niyang inakusahan si Pangulong Bongbong Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. 1 billion pesos ang personal kong naihatid. Ako mismo ang nagbigay ng pera, kasama ang aking driver at mga tauhan. At lahat ito ay base sa direktang utos ni Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Ko, kauupo lang niya bilang House Committee on Appropriations Chair nang nakatanggap na siya ng utos mula kay Romualdez. Sinabi na agad sa akin ni Speaker Romualdez na kailangan ko makapag-deliver ng 2 billion pesos kada buwan. Inutusan niya ako na mag-deliver ng 1 billion pesos para kay BBM. Ibigay kay Yusek Jojo Cadiz dahil ito raw ang drop-off point na malapit sa bahay ng Pangulo. Sinabi rin po sa akin, Speaker Martin Romualdez, na si PBBM ang nag-utos sa kanya na bilhin ang bahay para gamitin bilang bagsakan at imbakan ng pera mula sa mga SOP, koleksyon at deliveries na para sa Pangulo. Sa hiwalay na post, ipinakita naman ni Ko ang mga litrato na anyay listahan ng mga delivery ng mali-maletang pera para anya sa Pangulo at kay Romualdez. Noong December 2, 2024, personal kong i-deliver ang 200 million kay Yusek Jojo Cadiz. Ayon sa kanya, dadalhin daw niya ito sa bahay ng Pangulo. Noong December 5, 2024, muli akong nag-deliver ng 800 million sa parehong address at Yusek Jojo Cadiz pa rin ang tumanggap. Sabi niya, iyon naman ay dadalhin sa bagong bahay ng Pangulo. Umabot daw sa mahigit 55 billion pesos ang naihatid niya sa bahay ni Romualdez. Madalas hindi nabubuo ang hinihinging 2 billion pesos bawat buwan ni Speaker, kaya iyan ang final total. Ang sinabi mismo ni Speaker Martin sa akin na hati sila ni Pangulong Marcos sa perang yon. Hinihinga namin ang pahayag ang Malacanang kaugnay ng bagong video na ito ni Ko. Pero sa isang press con, hinamon ni Pangulong Marcos si Ko na umuwi na lang sa Pilipinas at harapin ang kanyang mga kaso. Mahaba nang naging mga usapan natin tungkol sa fake news. Anyone can go online and make all kinds of claims and say all kinds of things. Paulit-ulit. But there's it means nothing. For it to mean something, umuwi siya rito. Harapin niya yung mga kaso niya. Ako, hindi ako nagtatago. Kung meron kang akusasyon sa akin, nandito ako. Sinusubukan din namin makuna ng pahayag sina Romualdez at Cadiz kaugnay ng bagong video ni Ko. Sina Navotas City Representative Toby Tiangco, naniniwalang walang kinalaman sa isyu sa budget ang Pangulo. Nasaksihan daw niya kung paano sitahin ni Pangulong Marcos si Romualdez dahil umano sa pagkuha ng pondo. Nangyari raw ito noong November 24 ng nakaraang taon pagkatapos ng regular na tanghalian ng kanilang pamilya sa Malacanang. Magpipinsan ang Pangulo, si Romualdez at asawa ni Tiangco. Niya pinagalitan si former Speaker Martin Romualdez. No? At sinabi na kayo ni Saldico, sobra na kayo, kinukuha nyo lahat ng pondo at
wala akong nagagawang flagship project. Isa pa lang na sinabi niya in front of me is, kayo ni Saldi, ang dami yung kinukuha, grabe yung corruption sa House, at alam mo, Martin, wala akong natatanggap dyan. Sabi ni Tiangco na pag-alaman niya kalaunan na nagalit ang Pangulo dahil nagsumbong daw ang Japan International Cooperation Agency o JICA sa Pangulo na ang counterpart na pondo ng Pilipinas para sa mga proyektong pinapondohan ng JICA ay tinanggal sa pambansang budget. Ang nangyayari nung nangako si former Speaker Martin Romualdez na kung ano man yung tinanggal na mga flagship projects ay ibabalik sa BICAM. Nung lumabas yung BICAM, nung lumabas yung GAA noong January, wala yung mga projects na yun. Hinihinga namin ng reaksyon tungkol dito si Romualdez pero wala pa siyang tugon. Noong isang linggo, inirekomenda ng Independent Commission for Infrastructure o ICI at ng Department of Public Works and Highways o DPWH na kasuhan ng plunder, graft at direct bribery sina Romualdez, Co at iba pa. Sa referral ng ICI, sinabi nitong isinumite nila ito nang walang findings na guilty o may pananagutan si Romualdez. Bagay na binigyang diin ng kampo ni Romualdez. This clear statement reinforces our confidence in the Commission's impartiality and affirms the constitutional role of the Ombudsman as the sole authority empowered to make determination on accountability. Dati nang itinanggi ni Romualdez na kumita siya mula sa flood control projects. Isinumite naman ng PNP-CIDG sa ICI ang halos 100 kahon ng ebidensya at dokumento galing sa kanilang investigasyon sa 28 flood control projects mula sa Region 1 hanggang Region 9. Once who talagang determined as ghost projects, we will refer the matter like what we do in the previous ones. Ito ang unang balita. Tina Panganiban Perez para sa GMA Integrated News. Patuloy na kinukuha ng GMA Integrated News ang panig ni Cadiz na itunuturo ni Ko na siyang tumanggap ng perang idiniliber niya para kay Pangulong Bongbong Marcos. Ayon kay DOJ spokesperson Attorney Polo Martinez, tuloy pa rin sa kanyang trabaho sa kagawaran bilang undersecretary si Cadiz. May 10 araw si Senador Rodante Marcoleta para ipaliwanag ang hindi niya paglalagay ng pangalan ng kanyang campaign donors sa kanyang Statement of Contributions and Expenditure o SOSE noong May 2025 midterm elections. Base sa record ng COMELEC, nasa 139.9 million pesos ang nagastos ni Marcoleta sa kanyang kampanya. Inisyuhan siya ni COMELEC Chairman George Garcia ng show cause order noong Biyernes para magpaliwanag. Ipinuto rin ni Garcia na mas mataas pa ang nagastos ni Marcoleta sa kampanya kaysa sa idineklara niyang net worth sa Statement of Liabilities, Assets at Net Worth o SALN na halos 52 million pesos. Ang isang kandidato kasi, ang isang partido political o party list na hindi nagsabi ng totoo doon sa SOSE ay pwedeng humarap ng violation ng SOSE law sa Republic Act 7166. At the same time, kung sakasakali po na may pagsisinungaling, yan din po ay pwedeng maging kaso ng tinatawag na perjury. Inilunsad ng Department of Agriculture ang registry system para mapadali ang proseso ng pagbili ng 20 pesos kada kilong bigas sa mga Kadiwa Store. Ito ay digital platform kung saan makikita ang lahat ng mga benepisyaryo ng programang Benteng Bigas. Meron na. Layo nito na mapadali ang proseso at monitoring sa mga bibili ng 20 pesos na bigas. Para makapagparehistro, pumunta lang sa piling P20 Bigas Outlet at magdala ng valid ID. Kapag nakapagparehistro na, may makukuha kayong QR code na gagamitin tuwing bibili ng bigas. Sa susunod, maaari na rin magparehistro sa mga lokal na pamahalaan, piling paaralan at online mode sa pamamagitan ng government applications tulad ng egov.ph. Layunin ng registry system na ito na mas mapabilis at mapadali ang pagkakailangan ng mga qualified beneficiaries. Pero kailangan magkaroon kayo ng QR code para makapag-avail ng 20 peso rice for starting January 2026 hanggang June 2028.
Pagpasok ng Disyembre, patutupad ng Agriculture Department ang maximum suggested retail price sa ilang pambilihin. Ang target, MSRP sa liempo, 370 pesos kada kilo. 340 pesos naman sa kada kilo ng kasim at pigi. Sa pula at puting sibuyas, pati carrots, 120 pesos kada kilo ang MSRP. Ngayon pa lang, dumadaing na ang ilang nagtitinda sa palengke dahil mahirapan daw sila makabenta sa target na presyo. Wala raw silang mapagkukunan ng mas murang supply. Sabi ng DA, nakipagtulungan na sila sa DTI para masigurong may patutupad ang maximum suggested retail price. Stranded sa Manila Northport Terminal ang mga pasaherong papunta sa Visayas at Mindanao dahil sa bagyong Verbena. May unang balita live si James Agustin. James? Susan, good morning. Dito na sa Manila Northport Passenger Terminal nagpalipas sa magdamagang nasa 170 pasahero na stranded nga dahil sa bagyong Verbena. Kanya-kanya na pwesto sa concourse area mga pasahero, ang iba naglatag ng karton para may mahigaan. Kabilang sa mga stranded na mga may biyahe sa Siargao o Samis, Butuan na alas 6:30 kagabi ang schedule. Stranded din ang mga pasahero pa Cebu, Tagbilaran na alas 5 ng umaga ngayong araw ang biyahe. Hindi pa rin masabi kung kailan matutuloy ang biyahe na Pabacolod, Cagayan, Iloilo na alas 12:30 ng tanghali mamaya ang orihinal na schedule. Kaninang alas 5:30 ng umaga nang papasukin sa departure area mga stranded na pasahero. Pero wala pang kasiguraduhan ang schedule ng kanilang biyahe. May free charging stations din na inilaan para magamit ng mga pasahero. Samantala, Susan, ito nakikita nyo, ito yung mga pasahero dito sa concourse area. Kanina nga po, pinapasok na doon sa departure area yung karamihan sa mga pasahero. Pero ito yung mga pasahero na nanatili dito. Ito yung mga patungo doon sa area ng Bacolod, Cagayan at Iloilo. At hindi na muna sila kabilang doon sa mga pinapasok doon sa departure area. Hanggang ngayon, yung mga nabanggit natin na biyahe ay wala pa na masabi sa atin yung shipping company kung anong oras matutuloy yung kanilang mga biyahe. Naghihintay lang din sila ng abiso mula sa Philippine Coast Guard. Yung muna unang balita mula dito sa Manila Northport Passenger Terminal. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. Binaha ang maraming kalsada at nasira ang maraming bahay sa pananalasa na bagyong Verbena sa ilang bahagi ng Mindanao. Sa Butuan City, Agusan del Norte, nagbistulang ilog ang kalsadang yan kasunod ng halos walang tigil na ulan. Kanya-kanya rin salba ng mga gamit ang mga residente sa barangay Bitan-Agan dahil sa abot tuhod na baha. Sa Purok 1 ng nasabing barangay, nasira ang maraming bahay at nagkalat ang yupi-yuping yero kasunod ng pagragasa ng tubig. Ayon sa mga otoridad, nasa mahigit 100 pamilya ang inilikas dahil sa pananalasa ng bagyong Verbena. Sa El Salvador, Misamis Oriental, pahirapan ang pagdaan sa ilang kalsada dahil sa baha. Ang bagyong Verbena ay naglandfall sa Bayaba, Surigao del Sur kahapon. Ilang araw na ang nakalipas mula na maglabas ng warrant of arrest ang Sandigan Bayan para sa 16 na individual ugnay sa 289 million peso road dike project sa Nauhan Oriental, Mindoro. Nasaan na ba ang mga akusado? 6 sa kanila ang nakakulong sa Quezon City Jail. Yan ay sina DPWH Mimaropa Regional Director Gerald Pacanan, Assistant Regional Directors Jean Ryan Altea at Ruben Santos, Construction Division Chief Dominic Serrano, Planning and Design Division Officer in Charge, Dennis Abagon, pati si Project Engineer Felizardo Casuno. Idedetini naman sa female dormitory ng Camp Karingal ang accountant na si Lerma Kaiko. Kabilang din sa mga nasa kustudiya kahapon ng mga otoridad ang Maintenance Division Chief ng DPWH Mimaropa na si Juliet Calvo. Nagbayad na siya ng piyansa dahil bailable ang kanyang kasong paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. May 8 pang akusadong tinutugis. Yan ay sina dating Congressman Zaldico, Material Engineer Timohen Sakar, maging ang ilang miyembro ng Board of Directors ng SunWest Incorporated na sina Consuelo Aldon, Noel Cao at Anthony Ngo. Nagpahayag namang susuko ang 3 iba pang akusado na pinaniniwalaang nasa ibang bansa na sina Montrexis Tamayo, OIC Chief ng Planning and Design Division ng DPWH Mimaropa, SunWest Incorporated President Aderma Alcazar, pati si SunWest Treasurer Cesar Buenaventura. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.